banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Ipagdiwang po natin ang kapistahan ng mahal na birhen ng Lazaret sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amin. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang at pasasalamat na ito, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mahal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Magdasal natin ang mga OFW. Magdasal natin ang mga may sakit at ang mga nagtataguyod sa kanila. Magdasal natin ang mga dahil sa problema ay halos mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na birhen ng Lazaret upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng ibang kaysarito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan, ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang.
Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang reliyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapakinabangan sa reliyon kung ang taong marunong makisaya, walang dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masayahan kung tayo'y may kinain at dinaramid. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng magkamal ng salapi, may mga nalayo ng pananampalataya at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikaping mo mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang tinawag ka ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga abat, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog ng yamang nananalig, dahil ang sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayarat tubusin ng kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay, ang halagang sakdal taas, gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat matakot, ang taong man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag wala siya'y namatay, ang yaman na hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinundo ng papurit nagtatagumpay, mapapasama pa rin siya sa ninumang namatay, mapapasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman.
Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano sa palagay niyo magiging itsura, kalagayan ng simbahang ito kung wala ang tulong ng mga babae noon pa man? Ganito kaya ito kasigla, kaunlad, katatag, kaganda, kung wala sila? Narinig po natin sa ating ebanghelyo, ngayong kapistahan ng mahal na birhen ng Lasalette, isang babae, ang role na ginampanan ng mga babae noon pa man para sa ating inang simbahan. Sinasabi dito na sila ang pangunahing tumustos sa pangangailangan ni Kristo at ng kanyang mga disipulo para sa kanilang pampubliko ministeryo. Umalis siyempre si Kristo at ang mga disipulo sa Capernaum na home base nila upang ang mabuting balita ay mas maipahayag sa mas marami pang iba. Di sila mayaman. Kaya kung meron silang naibaon, kaunti lang. Hindi naman po sila sumisingil, lalo na ang Panginoon. Sa sino mang tao na nakarinig ng kanyang pangangaral o sa sino mang tao na kanyang pinagaling, anuman ang kanilang karamdaman. At kailanman, hindi ginamit ni Kristo ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. Ni hindi nga niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para mapagaanan man lang ang kanyang kamatayan. Paano niya itong gagamitin para sa mga less important na mga pangangailangan? Matatandaan na hindi nga sinunod ni Kristo yung utos o temptasyon ng demonyo na gawing tinapay ang mga bato sa ilang o sa disyerto, gayong gutom na si Kristo. Oh yes, minsan, inutusan niya si Pedro na kumuha ng isda mula sa ilog, and upon his instruction, ibuka ang bibig nito at makakakita daw ng salapi si Pedro. At ganun nga ang nangyari. Pero hindi ito para pagkain nila, upang ibigay lamang na buwis sa templo, upang hindi mag-create ng confusion si Kristo sa mga tao. Kasi nga, pinakikinggan siya, pinamamarisan siya ng mga tao. So, hindi pa rin yun para sa kanya. And besides, hindi niya sinabi kay Pedro, total naman nakakuha ka ng pera sa isda, diyan ka na lang sa ilog, diyan ka na lang sa dagat, mangisda ka ng mangisda, nang marami tayong pera. Hindi. Hence, kailangan ni Kristo ng suporta. At yun ang ibinigay ng mga babae sa ebanghelyo sa kanya. Ang ari-arian nila, ang tinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Pero sana wag lang ma-focus ang ating pansin sa pinansyal na tulong na ibinigay ng mga babaeng ito, sapagkat ang ibinigay nila kay Kristo ang tulong higit pa, syempre dito. Taglay ang kanilang pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Imagine sa Ebanghelyo lang po ayon kay San Lucas, ang daming beses na si Kristo ay nakirelate, nakipag-usap sa mga babae, nagpagaling ng mga babae, nangaral na may tungkol sa mga babae. Mahal na mahal ni Jesus sa mga babae. Itinataas niya ang kalagayan ng mga kababaihan. And true enough. And behold, sapagkat wala po tayong matatala sa Biblia, lalo niya in the New Testament, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, na merong kahit isang babae, nagtaksil, nagtatawa, nagtraidor, tumalikod sa Kanya. Wala. Kaya't ang suporta ng mga babae kay Jesus ay gano'n na lang. Hindi lang tulong pinansyal, kundi tulong espiritual. Hindi nga po ba ang isa sa pinakamahirap na naranasan ng ating Panginoon? Bago ang kanyang kamatayan sa krus, ay ang kamatayan ng kanyang damdamin dahil sa pagtataksil ng kanyang mga alagad na nangako pa sa kanya kahit buhay na libibigay sa kanya. Ganon katindi ang suporta ng mga babae. Yung mga hindi naibigay ng mga lalaki, naibigay ng mga babae kay Jesus. Partikular na ang pananampalataya nila. And not to mention, generally, mga babae ang nasa paanan ng krus. At mga babae ang siyang naghatid, nag-asikaso sa bangkay ni Jesus
sa libingan ito. Ganon katindi ang role na ginampanan ng mga babae simula pa lang. At kahit ngayon, obviously, sino bang mas maraming nagsisimba? Mas maraming nagdadasal? Mas maraming lingkod, tumutulong, sumusuporta sa simbahan? Sorry, hindi kalalakihan kundi mga kababaihan. Kaya wag nating maliitin ang role. Napakalaki ng role nila. Sinisigurado ko po sa inyo, magiging pangit ang itsura, magiging mababa ang enerhiya, magiging mabagal ang pag-unlad ng simbahang ito kundi dahil sa kanila. Ganyan, katindi ang role nila sa simbahan at sa kanilang mga munting simbahan, sa kanilang mga tahanan. Gayon din naman, hindi ko po alam, hindi ko sigurado kung ganito rin magiging kasing ganda ang istorya ng ating kaligtasan kung wala ang pangunahing role ng mahal na ina. Of course, ang kaligtasan natin ay hindi galing kay Maria. Galing ito kay Jesus. Kaya kahit wala si Maria, maliligtas pa rin tayo. Pero ang punto ko ito ang istorya ng kaligtasan na pinush ng Diyos. Istoryang kasama ang partisipasyon ng isang tao na si Maria. Kung may iba pang paraan, syempre naman, ng kaligtasan, bakit ito ang ipinush ng Diyos? So ito, therefore, ang pinakamagandang paraan o istorya ng kaligtasan. And I repeat, kasama sa pinakamagandang istorya o paraan ng kaligtasan ito ay ang partisipasyon ng mahal na ina. Maganda ang paraan, magandang istorya kasi may partisipasyon ng tao. Kumbaga, hindi lang tayo niligtas ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng paraan upang itaas ang ating karangalan. Of course, ang Panginoong Jesus ang taas ng ating karangalan, pero binigyan niya tayo ng partisipasyon dyan sa pamamagitan ng mahal na ina. Sa pamamagitan ng mahal na ina, kumbaga, naitaas natin muli ang ating karangalan at napatunayan natin sa Panginoon sa pamamagitan niya na tayo hindi talaga pasaway, na tayo po pwedeng makipagtulungan sa Kanya sa ating buhay. At nagpapatuloy ang pattern na ito magpasa hanggang ngayon. Yes, ililigtas tayo ng Panginoon. Yes, pagpapalain tayo ng Panginoon. Yes, tutulungan tayo ng Panginoon. Pero nandun dapat ang ating partisipasyon. Sapagkat yun ang magpapaganda ng istorya. If you'll just try to look back sa mga problemang ating nalampasan, walang duda, ang pinaka-ahente, pinaka-agent ng mga pagbabago, ng pagliligtas, ng biyaya ay ang Panginoon. Pero kung titingnan din naman din natin, meron tayong mga ginawa. Kahit na sa Diyos tayo nagpapaubaya. Meron tayong mga ginawa kahit na sa Diyos tayo sumasampalataya. Meron tayong mga inaccomplish. Kahit ang Diyos ang siyang nagtapos ng lahat. Yun ang nagpapaganda sa storya ng kaligtasan ng ating buhay. Kaya sana mga kapatid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat kapag tayo nawala ng pag-asa, doon na tayo nagsisimula na hindi kumilos. Doon na tayo nagsisimula na mag-give up. Doon na tayo nagsisimula na hindi makakita ng dahilan upang tayo patuloy na umasa. Gawin po natin ang ating parte na hindi naman inihanap ng Panginoon na malaking parte. Basta huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat mayroon tayong Diyos na siyang magtutuloy ng ating sinisimulan, magpupuno ng ating kakulangan at magtutuwid pa nga ng ating mga kamalian. Basta't tayo makipagtulungan lang. At meron pa tayong mahal na ina, ang mahal na bira ng Lazaret upang tayo ay ipagdasal. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Hindi ako magdududa. may magagawa
ako'y matutulungan. ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo Panginoon, ko. tulungan mo akong makipagtulungan sa iyo. Tulungan mo po akong maunawaan na hindi mo ina-expect na ang lahat ay kayanin ko, sapagkat hindi mo naman ako pababayaan. I-allow mo man ang mga pagsubok o mga problema sa buhay ko. Alam ko na tansyado mo ng kaya ko at kitang-kita mo na ang tulong na magagawa mo sa buhay ko. Tulungan mo po akong panalikan ito, sapagkat sa mga pagkakataon na nawawalan ako ng pag-asa, nalilito na po ako, hindi ko na alam kung anong iisipin ko, nagiging negatibo na ang tingin ko sa buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na huwag mawalay sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na sa gitna ng aking mga problema ay kumapit pa rin ako ng mahigpit sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Nakaalalay siya, nakagabay siya, nakabantay siya. Hindi niya pababayaan. Matalo ka ng problema. Hallelujah! Huwag ka lang susuko. Hallelujah! Huwag ka lang lalayo. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kumintapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Pinagdarasal tayo ng mahalay na may awa ang Diyos, kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo. It may take some time, o pwede naman talagang magtagal, pero tulad ng mahal na ina, maghintay ka lang. Pagbulay-bulayan mo ang mga nangyayari sa buhay mo, huwag kang basta-basta magre-react sa mga pangit o negatibong nangyayari sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Relax lang. Sapagat hindi naman pababayaan ng Panginoon na maranasan natin ang isang problema na hindi niya tayo tutulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na niluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming pagkahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin, sapagat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na birhen ng Lasalet ay aming pinararangalan, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Kami rin sana'y amay adya. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Spirit. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nasa iyong piling sa araw-araw na papasok mo sa buhay. Ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagit lingat at yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisat, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria sa iyong pagpisat, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole Jesus, world. King of mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na mahal Birhen Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya mahal naman. na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, sa pagsama niyo po sa buong nobena hanggang ngayon sa kapistahan. Maraming salamat po, lalo na po sa mga kasama po natin sa iba't ibang panig ng mundo na nakikisa sa kapistahan ngayon. Marami pong salamat. Mamaya po, ang misa po na live din ay sa pangunguna ng ating obispo, Bishop Dennis Filero, 5 p.m. Philippine time. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po.
Your tears still soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears still soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your